Magkano ba ang bonus ng caregiver sa Japan? Ang isa sa mga pinaka-exciting na part ng pagiging caregiver sa Japan, ang bonus at allowances. Gusto kong i-share sa inyo ang totoong bonus na nakuha ko recently. Kung magkano yung natanggap ko ngayong summer bonus. Ang net ko ay nasa 243,589 yen. Ohayo minasan, this is Kathy and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito, ay don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga videos ko about caregiving life, Kaigo Visa, Japan tips, at syempre, pera-pera topic. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-exciting na part ng pagiging caregiver sa Japan, ang bonus at allowances. Magkano ba ang bonus ng caregiver sa Japan? Anong klase mga allowances ang pwede mong makuha? At syempre, i-share ko rin yung personal experience ko. Kaya panoorin nyo lang itong video na to hanggang dulo para malaman nyo kung magkano yung natanggap ko ngayong summer bonus. So ano nga ba yung tinatawag na bonus sa Japan? Ito yung lump sum na binibigay ng employer kadalasan ay twice a year, around July at December. Hindi naman ito required by law, pero common ito sa mga full-time workers. Ang amount ng bonus ay base sa performance, company profit, at minsan seniority. May mga company na nagbibigay ng bonus kahit SSW ka pa lang. Pero meron din naman ng mga company na after regularization or kapag Kaigo Fukushishi ka na. Gusto kong i-share sa inyo ang totoong bonus na nakuha ko recently. Sa akong Kaigo Fukushishi under full-time regular employment, ang bonus ko this year ay binase sa performance at attendance. After deductions like tax and insurance, ang net ko ay nasa 243,589 yen. So malaki pa rin naman siya. Since this March nga lang ako nakapasa sa Kaigo Fukushishi exam at noong April 1st pa lang binago yung contract ko. Based dito sa evaluation ng bonus, ang 3 months dito ay nung under pa ako ng SSW visa and yung other 3 months naman i-base naman sa Kaigo Fukushishi contract ko. So pwede pang mas malaki ang makuha ko sa winter bonus dahil ang computation naman ay from July to December, which is full-time Kaigo Fukushishi na ako. Ginamit ko yung bonus para sa reward ko sa sarili ko, pampadala sa Pinas, at syempre yung pinakamalaking part para sa savings ko. Unang-una, tandaan natin na sa Japan, halos lahat ng full-time employees ay entitled sa bonus o tinatawag nilang shoyo. Para sa caregivers, sobrang laking tulong nito kasi kahit fixed ang monthly salary natin, 2 beses kada taon nagbibigay ang company ng bonus, usually July at December. Pero take note, hindi lahat ng company nagbibigay ng same amount. Nakadepende ito sa company's performance, attendance mo at minsan sa years of service mo. Karaniwan, ang bonus ay nasa 1 to 2 months worth ng basic salary. So kung ang basic salary mo ay 150,000 yen, pwede ka makakuha ng around 150,000 to 300,000 kada bonus season. Imagine, 2 beses sa isang taon yan. So ang annual bonus na pwede mong matanggap ay nasa 300 to 600,000 yen. Bukod sa bonus ay meron ding iba't ibang allowances binibigay ng mga Kaigo company sa Japan. Dito mas nagkakaiba-iba ang amount depende sa facility at prefecture, pero in general, ito ang common allowances ng caregivers sa Japan. Una ay Shikakote Ate or license allowance. Ito ay para lang sa mga Kaigo Fukushishi na may license. Next is Yakinte Ate or night shift allowance. Approximately 4,000 to 8,000 yen per night. So kung may 5 night shift ka, ay pwede kang kumita ng additional 20 to 40,000 yen per month. Next is Shogo Kaizen Teate or improvement allowance. Galing to sa gobyerno na dinadagdag monthly or quarterly. Around 10,000 to 30,000 yen per month or minsan lump sum. Next is Kotsuhi or transportation allowance, usually full or partial reimbursement. Next is Jutakote Ate or housing allowance. Not common for all pero may mga companies na nagbibigay ng 5,000 to 15,000 yen per month. And lastly, para sa may mga anak, Kosodate Ate or child care allowance. So nakadepende din to sa company. Kaya ang tip sa inyo kapag naghahanap kayo ng employer ay tanungin nyo agad yung mga teate or allowances.
Ito yung sample computation na pwede nyong sahurin sa isang buwan. For example, ang basic salary nyo ay 160,000 yen, night shift allowance 30,000 yen, license allowance 40,000 yen, housing allowance 15,000 yen, at transportation allowance 5,000 yen. Ang total monthly salary nyo ay 250,000 yen, minus 50,000 yen na tax deduction. So ang may uuwi nyo ay 200,000 yen kada buwan. I-times natin sa 12 months, ang magiging sahod nyo sa isang taon ay 2,400,000 yen. And let's assume na nasa 30 lapad or 300,000 yen yung bonus na matatanggap nyo sa July at December. So nasa 60 lapad or 600,000 yen yan sa isang taon. So all in all, ang lalabas sa inyong income statement ay 3 million yen na annual salary. At magre-reflect yan sa inyong Gensen Choshuyo or Tax Withholding Certificate. Kung nagtataka kayo kung bakit kailangan kong i-emphasize yan, yun ay dahil ang Gensen Choshuyo dito sa Japan ay tinuturing na income at tax certificate. Dahil dyan mo makikita ang income na natanggap mo at tax na binayaran mo sa loob ng isang taon. At ang 3 million annual salary ay isa sa mga minimum requirements para makapag-apply ka ng permanent residency dito sa Japan. At kung may magsasabi naman na, bakit yung kakilala ko nakapag-apply naman ng permanent residency kahit hindi naman umabot ang 3 million yan yung sahod niya sa isang buong taon? Kung wala kang asawa o kamag-anak dito sa Japan ay wala kang support system, sarili mo lang ang susuporta sa'yo. At para mapatunayan na kaya mong suportahan yung sarili mo at hindi ka lang aasa sa mga paayuda ng Japan, isa sa mga titignan nila ay yung financial capability mo. At mas magkakaroon ka ng chance na ma-approve kapag stable at maganda yung income mo. At tandaan nyo din na magkakaiba ang proseso ng may hawak ng spouse visa, long-term visa at mga kagaya natin ng mga worker dito. Kailan binibigay ang bonus at allowances? So nasabi ko na nga kanina na binibigay siya twice a year tuwing June or July or summer bonus at December naman for winter bonus. Ang night shift allowance usually monthly. Ang Shogo Kaizen Teate naman ay monthly or quarterly. License and transport allowance, monthly din siya kasama na siya sa payslip. May ibang company na fix ang bonus rate, kagaya ng 1 or 2 months salary, pero may iba rin naman na performance based. Pagkumpara naman natin ang SSW at Kaigo Fukushishi sa bonus at allowances. Sino sa tingin nyo ang makakatanggap ng mas malaking bonus at allowances? In terms of bonus, ang SSW ay minsan meron, minsan din naman wala. Sa Kaigo Fukushishi naman ay meron po talaga. Shikaku Teate, since ang SSW ay wala pa namang hawak na license, ay wala sila matatanggap na Shikaku Teate or license allowance. Sa Kaigo Fukushishi naman ay meron. Sa night shift pay naman ay parehong SSW at Kaigo Fukushishi ay makakatanggap ng allowance, pero mas malaki ang matatanggap ng Kaigo Fukushishi. Same din sa Shogo Kaizen or improvement allowance. Parehong meron ang SSW at Kaigo Fukushishi, pero mas malaki pa rin ang sa Kaigo Fukushishi. So in total, ang matatanggap na benefits ng SSW ay basic lang, sa Kaigo Fukushishi ay full benefits. Kaya malaking motivation talaga ang pagpasa sa Kaigo Fukushishi exam. Maliban sa dagdag kita, ay stable ka na rin dito sa Japan. Worth it nga bang magtrabaho dito sa Japan bilang caregiver? My answer is yes, worth it talaga. Lalo na kapag Kaigo Fukushishi ka na. Una, kasi malaking tulong sa savings mo, pwede mo siyang i-budget sa vacation or emergency fund, at mas malaking allowance makukuha mo kumpara nung SSW ka pa. Pero ito yung tandaan nyo, bonus is not always guaranteed. Kaya mahalaga na magpakita kayo ng magandang performance, attendance, at attitude sa work. Itong tips ko sa inyo para makakuha kayo ng mas malaking bonus at allowances. Unang-una ay syempre, ipasa mo ang Kaigo Fukushishi exam. Pangalawa ay consistent attendance. Iwasan mong magkaroon ng late at huwag ka rin palaging umabsent. Next is night shift. Pag mas maraming night shift, mas malaking night shift allowance din yung makukuha mo. So ayun, sana ay nalinawan kayo kung ano-ano yung mga bonus at allowances na makukuha ng mga caregivers dito sa Japan. Personally, sobrang laking tulong na sa akin ng bonus ko at gusto ko rin kayong i-encourage na pagbutihin yung trabaho ninyo dahil posible din na tumaas yung allowances and bonuses ninyo. Kayo ba ay may nakuha na ba kayong summer bonus this year? Kung meron ako mga allowances na hindi nabanggit sa inyo at meron sa company ninyo, i-share mo naman sa amin dyan sa comment section. For recap, ito yung mga allowances na natatanggap ng caregiver dito sa Japan, lalo na kapag pasado ka sa Kaigo Fukushishi exam. Shikaku Teate or license allowance, additional 5,000 to 30,000 yen. Yakin Teate or night shift allowance, additional 4,000 to 8,000 yen per night. Pwedeng umabot ng 20 to 40,000 yen monthly. Shogo Kaizen Teate or Caregiver Improvement Allowance, additional 5,000 to 40,000 yen depende sa facility at experience mo. Kotsuhi Teate or Transportation Allowance, additional 5,000 to 25,000 yen monthly depende sa layo ng bahay at mode of transportation mo. Jutako Teate or Housing Allowance, additional 5,000 to 15,000 yen monthly.
And lastly, Koso Date Te Ate or Jido Te Ate, Child Rearing Allowance. Additional 5,000 to 15,000 yen per child. Nakabase ang total amount sa isang buwan, depende sa edad at sa dami ng anak mo. So yun lang for now. Don't forget to like, share, and subscribe for more Kygo Life content. This is Cathy. Kita-kits tayo sa next vlog. Bye! See you, Nara!